bilang theoretical physicist, ano yung areas na focus mo ngayon? Mas nag-specialize ako kung mas specialty pa ay cosmology. So ito na yung talagang pinakamalalaking distansya sa universe natin. Light years ang usapan. So pag light year, ang distansya na mapupuntahan ng liwanag kapag nag-flash ka bilang ng isang taon. Ganun kalayo na puntahan niya. Siyempre sobrang layo niya, sobrang bilis ng liwanag, di ba? Ikaw naman. Yung ginagawa ko ay about sa photoionization ng chiral molecules. So kung si Reggie, yung tinitingnan niya yung mga galaxies yung size, sa akin naman yung mga tinitingnan ko yung molecules na size. Bali opposite, yung mga sobrang maliliit na mga bagay yung inaaral ko ngayon. Hello guys, ako si Philip. Tawa naman si Reggie. Kami ay mga theoretical physicist at welcome sa Liknayan Podcast. So siguro hindi alam ng karamihan na meron pala tayong mga theoretical physicist dito sa Pilipinas. And actually kahit ako, noong pinili ko yung course ko na physics nung college, hindi ko rin alam na may mga theoretical physicist pala dito sa Pilipinas. Ikaw ba Reggie, alam mo nun? May mga kilala ka ba nun? Hindi yan talaga. So ito naman yung gusto natin bahagi nga din, pati yung may models na pwedeng tingnan. So sa podcast na ito, mag-uusap kami ni Reggie ng physics para mapakilala sa ating mga tagapagpakinig ang mga physicist dito sa Pilipinas at kung ano yung mga ginagawa nila. Bilang host ng mga podcast, kasi gusto namin ma-establish yung credentials namin sa inyo, gusto namin magpakilala muna. At magsisimula tayo kay Philip at tatanungin ko siya ng mga tanong na makakatulong na makilala natin kaming dalawa at kung sino pang may imbita namin sa podcast sa mga susunod na kabanata. Philip, ano yung kwentuhan mo naman kami kung ano yung background mo at ano yung nagdala sa'yo patungo sa physics. Alam mo ba, bakit mo to ginusto? Actually, lang talaga siya. Parang nung high school kasi, sa chemistry class namin, pinakita sa amin yung parang documentary about sa history ng atom at yung kung paano na-develop yung mga theories ng atom mula sa particle tapos naging wave particle duality na. Tapos doon, first time kong nakita yung Schrödinger equation. Tapos nagulat ako kung ano yung ibig sabihin ng equation na yun. Bakit may triangle na baliktad? Tapos ang daming symbols na hindi ko alam. Tapos yung sa high school. Parang yung nakakabilib, yung paano nila naiisip na ma-describe yung nature, yung atom at lahat ng mga bagay in terms of equation. Gamit ng math, di ba? Iloilo to, di ba? Sa Pisay? Sa Iloilo, sa Pisay. So yung interest mo nanggaling sa chemistry class. Nagpakita. So yung physics class mo noon, anong may Schrödinger bang lumabas? Wala. Grabe, masyadong advanced na yun. Wala namang kahit isa yun, hindi naman yun papakita. Interesting pala kung ganun. So ikaw, Reggie, bakit ka nag-physics? Kasi di ba, alam ko, nag-seminaryo ka pa dati ng 2 taon. Bakit biglang... In general science talagang interest ko, at least yung sa akin, yung kung papapiliin mo ng gusto kong subject mula high school, kahit elementary, talagang sa science ako na i-incline. Gusto ko, hindi ko sure kasi siguro baka feeling ko magaling ako doon base sa mga grades. Hindi lang naman yun yung basis talaga. So, nakakuha ng mga respectable na grades sa high school, pati elementary nga. No? Pumasok ang seminary, tapos may college din kami sa Don Bosco College. So, kasi yung respectable din yung grades ko sa chem at physics. Kasi may inclination ako na
sa physics, mas nagustuhan ko siya. Yung same na magnet mo sa physics, yung paano mo dinidescribe yung nature gamit ng equations. Ibang klase yung kind ng pool na yun. Nag-transfer ako sa UP, tapos yung sa tinanggap naman ako sa NIP din. Yan yung short version ba ng pagpunta sa physics. So hindi, ikaw din naman di mas ako di ko alam talaga kung ano yung pinapasok ko, kaso na sobrang natuwa ako at engaged, at yung personality ko ay sobrang swak sa tingin ko, yung lifestyle, pati yung kind ng trabaho ng ino-offer ng career na ito. Actually ako din. So nung pinili ko nga yung physics nung college, wala talaga akong kaalam-alam. 'Di ba? Parang lang, motivated lang ako sa interest na gusto kong malaman kung paano nila nahuhugot yung yung pag-express ng nature in terms of equations. Kasi ganyan naman siguro nagsimula din lahat. Yung nalalaman ko na ngayon, lalo sa college naman, yung course na pipiliin mong una, typically na hindi mo talaga alam kung ano yung pinapasok. Mga wonders lang din yung mga nagka-college naman. Pwede mag-shift, pwede mag-goyo sa course mo at tuloy-tuloy siya. Kung saan na lang mapadpad, no? Kung mahalin mo yung course mo, gaya natin, piliin mo, das sumakto ka, masaya yun. Kung mag-shift ka, ayos lang din yun, walang problema lahat. Siyempre tayo yung naswak sa physics. Theoretical physics yung particular talaga na humila, di ba? So bali Reggie, bilang theoretical physicist, ano yung areas na focus mo ngayon? Specialize sa gravitational physics. Yung ibig sabihin nito, ang interest ko ay kung paano tumatakbo yung universe natin sa pamamagitan ng gravity. Yung gravity, yung puwersa na humihila sa lahat ng bagay sa universe natin. Ito yung dahilan kung bakit nandito tayo sa Earth, nakapatong sa lupa, kasi pag tumalon tayo, hinihila tayo ng gravity punta pabalik sa Earth. Ito din yung dahilan kung bakit yung buwan ay nandyan lang at di nahuhulog papunta sa Earth, kasi nakabalanse nandun yan sa isang lugar kung saan nakabalanse lang yung gravity niya na hindi siya mahulog sa Earth. At madami pang iba yung expansion, pag-expand ng universe dahil sa gravity. May mga lugar na sobrang lakas ng gravity, gaya ng black holes at neutron stars. Saka na yun. Ito yung general na idea ng ginagawa ko. So gravitational physics. Mas nag-specialize ako kung mas specialty pa ay cosmology. So ito na yung talagang pinakamalalaking distansya sa universe natin. Light years ang usapan. So pag light year, malawang po, familiar naman lahat sa kilometro. So ito yung bilang ilang dangkal, madami, 1,000. Yung light years, yung distansya na mapupuntahan ng liwanag kapag nag-flash ka, bilang lang isang taon, ganun kalayo na puntahan niya. Siyempre sobrang layo niya, sobrang bilis ng liwanag, di ba? Pero bakit mo pinili yung general relativity na specialization? Parang yung humatak sa'yo sa GR? Kasi ang daming fields sa theory. Ano yung humatak sa'yo sa GR? Hindi din talaga alam mo. Hindi din talaga Pag tranak mo yung resume ko nung undergrad tayo, mas hindi ko direction ay high energy physics. Yung thesis ko ng undergrad at MSA tungkol sa minimal and quantum mechanics na nagbo-border sa talagang super high energy na quantum regime. Yung humila sa gravitational physics ay may kinalaman din na siguro bandwagoner ako, kasi nung 2015 nagka-discover ng gravitational wave. So talagang naging mabigat na field bigla, tunay na science sa gravity. Kasi may kinalaman din yung advisor, kasi kung may advisor ka na talagang makapag-engganyo sa'yo na ituloy ito at may career at may buhay na sasalo sa'yo pagkatapos ng PhD mo. Yun yung nagdala din talaga sa akin. Maliban sa napakagandang subject ng gravitational physics,
Kasi tayo interesado naman talaga tayo, 'di ba? Kaso paano mo siya mapupuntahan, kailangan may concrete din na. So yung road ay nabigay talaga ng advisor. So yung advisor si Ian Vega, kilala mo din naman sa Cali kasi yun nga siya tayo. Interesado naman kasi talaga ako sa gravitational physics, kaso yung talagang humila pa punta doon, yung nag-gravitate sa akin papunta doon sa field ay yung existence ng advisor. Kasi kung walang advisor, anong direction mo din na. Sa bagay. Kasi yun, di ba? Kakabalik lang ni Sir Ian sa Pilipinas. Oo, balik na lang. Tapos eventually nung graduate ka, ikaw na yung first na homegrown na Filipino gravitational physicist eh. Yes, Binalikan ako nun eh. Sa ako kung anong dahilan. Ikaw naman. So ano yung kwento mo naman sa amin kung ano yung specialty mo at kung anong nagdala sa'yo papunta sa field na ito ng research. Okay, so ngayon, yung ginagawa ko ay about sa photoionization ng chiral molecules. So kung si Reggie, yung tinitingnan niya, yung mga galaxies yung size, sa akin naman, yung mga tinitingnan ko, yung molecules na size. Bali opposite, yung mga sobrang maliliit na mga bagay yung inaaral ko ngayon. So yung chiral molecules, yun yung parang example, yung mga kamay natin. Pag tiningnan mo sa salamin, yung right hand ay parang pero pag pinagpatong mo sila, hindi sila magpapatong. So yun yung chiral molecules. Ngayon, pag meron kang light, magkaiba yung interaction ng right-handed na molecules sa left-handed na molecules. So para mapadali yung explanation, so example, kung mag-handshake tayo, kailangan right hand ko at right hand ni Reggie. Pero kung right hand ko at left hand ni Reggie, hindi mabubuo yung handshake. Kaya magkaiba lagi yung reaction ng mga different na chiral molecules with light dahil sa ganung concept. Pero bago ako mapunta dito, iba yung inaaral ko, sobrang layo. Quantum time naman yun. Oo nga eh. Yun, daling. Ano yung trabaho title na ginagawa mo ngayon? Nandyan ka sa Max Born. Mas may complicated na concept pa na dinagdag doon sa chirality. So, di ba, yun nga kanina, meron tayong chiral molecules. Ngayon, kailangan dadagdagan natin ng spin ng electron. Kasi yung nangyayari, if i-shine mo yung light sa isang chiral na molecule, ma-excite yung molecule, magre-release siya ng electrons. So ngayon, yung electrons kasi, meron siyang tinatawag na property na spin. So sa ngayon kasi, may tinatawag na cis effect. Ibig sabihin nun, chirality-induced spin selectivity. So, yung mga experiments at theory, hindi siya nagmamatch. So, ngayon, yung trabaho ko ay hopefully makadevelop ng theory na kayang magmatch sa experiment. Ayos. Yan naman yung alaga nga din ng research. Kung hindi pa din siya alam, interesado lang talaga din ako dyan sa chirality ng subject. Kasi sobrang gaganda. Konektado kasi sa biology ng. Actually, connected siya sa bio. Sinalala ko may siya may isang sugar, example left-handed siya, tapos pwede siyang kainin. Pag magiging right-handed na siya, nagiging lason, parang ganun. So malaking field yung pag-develop ng mga techniques para ma-differentiate or ma-separate yung left at right-handed na molecules. Ibang klase. So ganun siya. At salamat dun sa napakagandang sagot. Ano yung bigyan mo naman kami ng mga particular moments na nag-solidify, nagpabuo ng loob mo na ituloy mo tong career papuntang isang theoretical physicist? Siguro siya, yung first time na nakapublish ako ng isang paper. Kasi parang sa undergrad yan. Di ba? Kasi di ba parang bilang researcher, yung goal natin lagi ay ma-expand yung current na scientific knowledge. Nung first time ko makapublish ng paper, parang nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko na makakaya ko din to eventually. Hanggang sa mag-build ko yung expertise at reputation din sa field.
Flex ko lang din si Philip, undergrad yung publication na sinasabi niya. Tapos yung, nanalo ka ng BPI award niyan di ba? Ay, oo, yung BPI Science Award. Yung thesis sa NAP. Yung best thesis. Pati ikaw din naman Ikaw, Reggie, ano yung mga moments mo na nag-solidify din ang decision mo? Yung sa akin mas maaga siguro. Wala pang publications ng time na to. Sabihin ko yung second year kasi may lumabas nga ako ng seminaryo tapos lumipat ng physics. Ano ba tong ginagawa ko dito? Tapos tatalino nyo, tatalino mga klase ko lahat. Hindi kasi inaalam mo anong ginagawa mo dito. Kasi may time, ano tawag ko dun? May illuminating time nung second year, first year, second year na talagang naligaw ako sa library. Pati nagsimula ako magbasa ng mga libro nila Feynman, nila Dirac. No second year talagang nung nabasa ko yung mga librong yun. Same time din na nagtitake ako ng electromagnetics class kay Sir Magpantay ng time na yun. Kasi nung time na yun talagang nag-shift yung perception ko ng physics na may talagang seryosong field dito. Tapos nagsimula akong i-take na siya na talagang seryoso kasi yung alam mo tong time din na tong second year talagang yung subjects biglang sobrang grabe talaga yun. Babagsakan na lang at tatanggapin mo na lang. So tinanggap ko na lahat. Nagsimula ako mag-aaral ng physics nang maintindihan ko yung subject talaga nang walang YOLO kung anong makuha mong grades ka. So ayun, nagsimula akong tingnan yung physics na bilang isang subject. Second year tong time na to, tapos masasabi ko na nandito yung unang trace na talagang ginusto ko tong actually, gusto ko tong subject na to. Yung class talaga ni Sir Magpantay dati, talaga yun turning point mo yun. Turning point yun ng buhay mo bilang physics major Oo. Yun. Basta NAP, turning point ng lahat yun. Kasi yun di ba? Parang may class pa tayo syempre sa college may math class muna sa algebra, calculus, differential equations. Tapos once na matapos mo lahat yun, papasok na yung class ni Sir Magpantay. Gagamitin mo na lahat yun. Ano yung pinakamaganda at pinaka-intriguing na bagay sa'yo tungkol sa physics? Siguro yung pag-form ng mga theories na kailangan mag-match sa experiment. Yung na-expand yung current theories at nagkakaroon ng bagong technological developments dahil sa mga theories na nabubuo at dahil sa mga experiments na nagko-confirm sa mga theories na to, nagkakaroon tayo ng newest na mga development. So katulad nung quantum mechanics nung develop siya, nagkaroon ng mga bagong technological advances katulad ng mga transistors, nagkaroon ng mga mas malalakas na computers, mga ganun. So sobrang ganda ng sobrang ganda ng relation yan yung investment po sa fundamental science pati yung palaging lalo sa physics as yung palaging biglang may nakadikit sa kanya na adjacent na technological ng mga maging advancements. Lalo na sa ginagawa mo. Usong-uso ngayon yung gravitational waves at Oo nga din Tapos yung sobrang sumakto lang din talaga ako sa field ng gravitational waves. Background na lang, 2 years ago, gusto ko naman talaga mag-gravitational waves. Kaya ng kwento ko kanina. Halos interesado talaga ako sa lahat Yung question pala palagi kasi dito sa trabaho na naman ni Philip. Kasi mga postdocs kami, madami kami mga iniikot na trabaho. Kasi yung question ay kung mabibigyan mo ba ng time itong gusto mong gawin. Tapos yung gravitational waves palagi nakatabi siya sa shelf ko. Gusto kong gawin kaso kailangan ko singit ko last year. Tapos yung particular na ginawa ko yung mga nanohertz gravitational waves. Bali yung haba, kasi yung waves may haba, di ba? Mag-isip ko yung mga alon. May alon, may yung distansya mula sa isang mataas na alon, kasunod dun sa kasunod niya. So may kasunod yan
Yung tawag nila wavelength. Yung haba ng nano-Earth's gravitational waves kasi laki ng galaxy natin sa Milky Way. Tapos dahil nga ganun siya kalaki, yung kapag ganun kasi kalaki yung mga waves na yan, mag-i-impluwensyahan niya yung mga astronomical signals na nanggagaling sa tinatawag na millisecond pulsars. Tapos saka na lang mga detalye kasi yung magandang bagay nga doon na ina-discover itong nano-Earth's gravitational waves ng mga ilang buwan. Tapos sobrang sakto lang ako sa field, kakasali ko lang tapos yung mga ilan tapos yung maganda pa dyan, di ba? Kasi dahil nanohertz siya na gravitational waves, napupush din ngayon yung current technologies natin na para makabuo ng mga bagong equipment na kayang makadetect ng mga ganyang klaseng changes. So parang yung improvement sa theory at current technologies, parang ano siya lagi. At the same time siya lagi nangyayari. Grabe ang technology na kailangan i-invest kung nasa pag-confirm nitong mga to. Halimbawa yung sa gravitational waves na kuha ng LIGO Virgo noong 2015. Ibang klase yung talagang investment sa paggawa ng mga mirrors. Yung interferometer ng time, pati yung laser, kailangan may specific na gamit nga na ilaw, hindi lang ito mga basta-basta laser na mabibili mo sa tindahan. Ibang klase yung mga investment na ganyan. So sa Reggie, sa buong academic career mo, ano yung mga masasabi mong pinaka-memorable at exciting na results mo? Kasama sa pinakauna kong research na nagawa, undergrad pa ito kasama yung kay Sir Perry. Kasi yung projectile. So, napaka-basic niya na subject sa physics kasi mula high school kilala natin yung projectile. So, konektado nga to sa yung magbato ka ng bato, so bagsak siya, mag-travel sa travel na projectile na yun, travel siya parabolic motion, bababa. Tapos yung konsepto nga na ikilala na sa high school physics kasi ang kailangan mo lang, ano bang idea, gravity, air resistance, babalanse mo, yung wind, kung may wind ka at lahat. Siyempre, simplify natin sa high school, wala muna lahat, gravity lang. Yung ginawa ko nun ay may wind. Sobrang simple niya lang talaga. So, alam mo kasama to sa mga humugot nga sa research. Trabaho ko sa Mr. Perry. Pati nagtuloy ako ng trabaho ng mga high school interns niya, totoo lang. Kasi, yung napaka-basic na subject, i-revisit mo, tapos derive mo equations, imbestigahan mo pa, halin mo ng mabuti, may makukuha kang bago. At makakuha kami ng kuha kami ng magagandang equations na gamit ng Lambert-W function na familiar to math. Equation na nagde-describe ng observations ng projectile may wind. So alam mo, yung mga results ay basically kapag may wind, yung projectile papunta doon. Tapos yung wind kapag papunta din doon, tataas yung distance na pupuntahan niya. So, mas yung kuha namin. Kung yung wind naman opposite direction, pwedeng yung projectile mapupunta doon, tapos bumalik siya kasi nakalaban siya ng hangin. Nililipad. Tapos may position din, babalik lang siya sa starting point niya. Tapos, sobrang ayos yung... Parang siya, no? Memorable parang siya. Familiar ka lang sa high school na concept, tapos nung makita mo may mga mas complicated pa pala na pwedeng gawin doon. Ang saya nung nung ginawa ko na yun. Kung exciting, syempre exciting yung nano-Earth's gravitational waves na recent na nangyari kasi yun nga, sakto yung pagsali ko talaga sa field. So talagang, alam mo, malaking deal sa physics ang gravitational waves ngayon kasi yung mula nung na-predict yung gravitational waves kasi yung tanda ito ng Einstein equation so walang 100 century-year-old na hinahanap nyo na. Tapos yung madaming debate din sa gravitational waves kasi yung na-predict naman yun ng equation matagal na. So physics ba yan? Totoo ba yan? Yung si Feynman ngayon kasama sa unang nagsabi na may energy na dinadala. So
physical yan na thing. So unless makita mo talaga, hindi may doubt sa madami mga tao. Nagka-confirmation nung 80s nung sa Hal Taylor pulsar, kasi pag may binary ka, so dalawang mabigat na mga stars nag-orbit sa isa't isa. Pag may gravitational waves kasi naghihila yan ng energy, so mag-spiral down lang sila papunta sa isa't isa. Tapos yung pag-spiral ng energy na match nila sa gravitational waves na i-calculate mo na nai-emit dahil sa pag-spiral nila. Tapos sobrang ganda yung di ba? Yung nanohertz naman na gravitational waves, iba pa yon sa mga umiikot na iba to kasi iba. Yung ano naman yon? Related ba yon sa birth ng universe? Yung Hindi natin alam. Wala pang nakakaalam. So yung na-detect yung nanohertz gravitational waves nga nitong mga ilang buwan. So kung saan siya galing ay wala man nakakaalam. Yung debate ay kung astrophysics ba siya. Ibig sabihin supermassive black hole binaries. Ang ibig sabihin nito ay dalawang galaxies na nagbabanggaan, spiral at magbabanggaan. Yung supermassive yung black hole ay kasing laki ng isang galaxy. Ganun ba yung ibig sabihin? Hindi, sa gitna lang sila mga galaxy. Kasi bawat galaxy ay speculated na may supermassive black hole. So yung bigat nito ay mga billion na gaya ng billion suns nung sun natin. Tapos yung signal ay galing sa kanila na talagang madaming ganun. Nagsusuperpose yung waves nila sa galaxy, tapos yung observation na ay nakita yung mga yun. Kaso hindi lang kasi yun yung candidate na source. Pwede din siyang gravitational waves galing sa inflation, o pwedeng galing pa sa ibang models ng high energy physics. Sa ngayon ay hindi pa alam. Kaso sobrang ganda niyang debate na abangan sa mga susunod pang taon. Ikaw naman, so kwento mo kung ano yung memorable, exciting na mga research findings o projects na nagawa mo na. Yung ginagawa ko ngayon is yung sa chiral molecules, pero wala pa akong mga napapublish doon kasi bago pa lang ako sa field. So yung before kasi noon, yung ginagawa ko ay about naman sa quantum time. So, di ba kanina Reggie, may sinasabi ka na yung may ginawa kang projectile motion. So siguro para sa akin, yung memorable din, yung ginawa kong quantum na projectile motion. Okay, teka lang, kailan to? MS ba to? MS, MS. Yan. Kasi nga 'di ba, alam natin sa high school na kay Galileo na experiment 'di ba pa nung naghulog siya ng bola daw sa Leaning Tower of Pisa, magkasabay na uhulog yung mga bola kahit magkakaiba yung bigat nila. Sa masters ko, tiningnan ko naman yung parang quantum version. What if mga electrons yung yung mga hinuhulog. Yung ginawa ko naman parang may setup na parang finar yung electrons upward. Because the same sa ginawa ni Galileo, dapat ma-reach nila yung the same height at di ba? At the same time. Naman, Dapat marating nila yung the same height at the same time kasi the same lang naman dapat yung gravity. Pero it turns out pala na may delay sila. Depende sa mass. Kapag electron yung binahil mo pataas. Pero in general, kahit basta quantum particle na pwede mong ma-describe sa wave. So kasi yung quantity na kakalculate mo, gaano katagal sila makakakyat sa ganitong height. Tapos kapag quantum particle ka ay wave ka. Bali wave, magsisimula ka sa isang wave, tapos yung wave na yon magpo-propagate paakyat yung wave. Tapos magkaiba yung dadating sila at that height at different times. So parang may quantum violation ng free fall. Pero malaking malaking problem siya. May recent experiment, space experiment na yung sinasabi nila walang violation yung sabi ng experiment. Pero lahat ng theories sa quantum mechanics, kahit anong approach yung gagamitin mo, sinasabi nila lahat may quantum violation. So ngayon yung tanong na lang ay baka yung resolution ng experiment hindi niya kayang ma-measure yung pinipredict ng theory. So baka kailangan pang mag-perform ng more precise na measurements. Nakita ko ata yung resulta na yun. Sa equivalence principle yan, di ba? So, pwede mong yung mga experimentalist,
na-reach na nila yung level of precision na parang kailangan na nila gawin sa space yung mga experiments kasi yung mga tectonic movement naaapektuhan na yung results nila na parang name-measure na as noise yung tectonic movement. So kailangan na nilang pumunta sa space para mabawasan yung noise ng data nila. Oo, yung speaking of tectonics, kahit sa gravitational waves, mahalaga yan eh. So mga noise yung detectors ng LIGO, Virgo, di ba, nasa underground. Oo. So yun nga, so may madaming tectonic movements na kailangan mo i-subtract bago mo hypothesize. Diba? May signal ka na may iwan na i-hypothesize mo galing sa gravitational waves. So yun nga, yung magkakaibang science yan. Magkaibang specialty din kasi parang kailangan mo ng big data analysis para sa mga na experimentalist. Ibang field pa din yan. Ano naman, related naman siya sa tinatawag na tunneling time. So para sa ating viewers, so isipin nyo may wall, tapos 'di ba pag naghagis tayo ng bola sa wall, palaging magba-bounce yan pabalik. Pero sa quantum mechanics kasi, eventually pagkatapos mong ilang beses itapon sa wall, may chance na tatagos siya. Lalabas siya sa kabilang side. Ngayon yung tanong ay gaano siya katagal doon sa loob ng wall bago siya lumabas. So unsolved problem pa siya sa physics since mga 1930s. Yung sa mga ganda ng subject na tunneling sa quantum mechanics eh. Yung quantum mechanics, kung interrupt ka saglit ito nga yung unang subject humila sa akin sa physics. Ito yung masabi yung unang subject na talagang nag-hook sa akin. Tapos yung talagang talagang hinila ako ng mga textbook. Nabasa ko lahat, si Griffiths, sa Sakurai, Linus Pauling. Mga textbook na yun back-to-back sila Feynman. Ibang klase talagang hinila ako ng quantum. Tapos yung tunneling yung kasama sa, di ba, talagang prime example ng isang quantum phenomena kasi wala yung classical. Yun yung pinaka-weird na feature. Isa sa mga weird na feature. Ano yung ba? Yung sabi mo yung gano'ng matagal siya sa pader kapag bago lumabas. Ano yung mga hula nila dati o mga ano sabi ng mga teorya dati? Well, may tatlo. So yung isa ay instantaneous. Ibig sabihin pag tama niya sa isang side ng pader, lalabas siya na parang nag-teleport lang instant at that instant sa kabilang side. Yung pangalawa, sinasabi nila na hindi siya instant, kundi may time, pero faster than light yung pag-travel niya sa loob. Tapos yung pangatlo, sinasabi nila, wag nang pag-isipan yung tanong na yan kasi parang in the grand scheme of things daw, parang wala naman siyang effect. Walang nagwo-work pa rin naman yung buong quantum mechanics kahit na hindi i-solve yung problem na yan. So, ignore na lang. Anong tingin mo? Ako naniniwala talaga ako na instant siya. Instant siya. Kasi kahit anong gawin ko, relativistic, di ba? Ginawa mo na yung relativistic, tapos instant pa din. Actually, kahit anong gawin ko, lumalabas talaga siya na instant eh. Kaya parang nako-convince na tuloy ako na instant talaga siya. Ang interesting nung naging instant siya kahit relativistic niya. Nagbe-break to ng laws ng naively, hindi ko alam yung mga detalye. Ng laws ka ng relativity. Kasi may relation ba to dun sa sa sikat na quantum phenomena, yung spooky action at a distance? Feeling ko wala naman. Kasi siya eh, parang maliit lang kasi yung chance na tatagos siya. So parang in essence, hindi practical na, for example, gagawa tayo ng parang mga bagong technology para magkaroon ng mga communication lines. So dahil maliit naman yung probability na mag-tunnel, ibig sabihin, nagiging less efficient siya. So kahit na instant yung parang pag-travel niya sa loob ng pader, inefficient siya kasi maliit lang naman yung chance na mangyari yon. So parang mas sulit pa rin gawin yung normal lang na Kaya parang yun din yung debate dun eh, kung nabe-break ba niya yung causality. Pero dahil sa low probability na mangyari siya, ina-argue na walang problem sa causality. Interesting talaga yan. Kasi yung quantum mechanics, di mo matatanggal nga sa question ng probabilities, di ba? Bali yung gambling to ng mga electrons, pati mga particles na natin, molecules. Kaso gusto ko yung
gusto ko masagot yung tanong na yan. So, yung pangatlong opinion doon na hindi siya mahalaga o wag na natin tignan o subukin. Kaya syempre, theoretical physicist ako yung mga ganyan klase ng tanong talagang naiintindihan mo bakit mahalaga itong mga to. So, bali ay ang dami na nating napag-usapan. Baka ma-overwhelm na yung mga viewers natin sa mga pinagsasabi natin. Tapusin natin sa huling mabilis na itong huling natin bullet. Ano yung magbigay ka ng advice sa kabataan na mas bata sa atin baka kung gusto nila mag-physics o science? Parang ano lang, napanood mo ba yung BoJack Horseman? Ay, hindi ako. May scene kasi doon na parang nag-exercise si BoJack Horseman, nagja-jogging siya, tapos pagod na siya, tapos parang humiga na lang. Tapos may isang character na lumapit sa kanya, tapos yung sabi niya, every day it gets a little easier, but you gotta do it every day. That's the hard part. So ganun din sa physics. Yung physics involves a lot of problem solving. Ang dami mong kailangan aralin ng math, mga concept, mga derivations. So eventually, nagiging madali siyang intindihin at gawin. Pero yun lang, kailangan mo siyang gawin everyday para unti-unti mo siyang naiintindihan. Katulad sa atin, Reggie, ilang taon na tayo nag-aaral ng physics? 10 taon mahigit. Di ba? So sa 10 taon na yun, madami ding paghihirap na dinaanan din sa pag-aaral. Pero eventually... Matagal pa yun, no? Love-hate relationship yung research na yun. Minsan, isang taon ka na nag-integrate nang di mo magawa kung ano man. So ikaw, Reggie, ano yung advice na mabibigay mo? Una kasi talaga ako nag-survive ako kasi yun nga. Talagang, siyempre lahat naman ng i-take mo ng mga course o subjects, may mga challenges. Kasi yung talagang nagtanim lang sa akin sa physics kasi talagang sobrang fascinated ko. Yung realization na ang ganda ng subject, tungkol to sa halos lahat ng bagay sa universe natin, electrons, mula neutrons, protons, pasok ko pa sa loob, may quarks at tungkol dun lahat at yun yung bumubuo ng universe, punta sa malalaking bagay, black hole, stars. Tapos yun nga na napakagandang subject niya at may yung siyempre lumaki tayo sa National Institute of Physics sa UP na turuan tayo at na dala sa napakagandang kulturan ng research nga doon na kita natin na may career din dito kasi mahalagang makita ng mga tao yun. By career, ibig sabihin may alam mo yun, may future. Pagkatapos ng mga degree mo, may trabaho ka na hindi lang teacher kasi yun nga madaming perception tungkol sa physics, anong gagawin mo pagkatapos. Physicist yung trabaho mo, ginagawa mo yung nag-research at sinusubukan sumagot ng mga tunay na tanong sa fundamental physics at binabayadan ka ng malaki para gawin yun. Tapos may tunay na career doon. Tapos nakita nga kasi natin yun, kaya siyempre tayo tinuloy natin. Pero gusto ko i-share nga na may gano'n siguro nung pinili natin nung college na mag-physics, parang yung alam lang din ata siguro natin, yung career lang ay maging professor. Ganyan yan eh. So, pag hindi naman din final decision yung pag nag-physics ka, madami naman tayong batchmates na magagaling, hindi pa mas magaling, lipat sa ibang field. So kung ano man, may mga klase ako nag-med, data science, industry, physics ang degrees ng mga yun. Finance, banking, ganun. Finance at banking, kasi magaling. Talagang so syempre may nandun yung talagang physics na career, yung talagang mag-research ka ng physics, gaya nga natin na kasi postdoc ka sa Germany, tapos nasa Taiwan ako papalipat ng Korea. So yan. So, may career talaga na physics na binabayadan ka para magtrabaho ng physics kasi hindi natin nakikita to dati. So ngayon nga ma-share na natin.
Oo, Di tama. Oo, alam mo yan, mag-Tinder ka, tapos swipe. Makakita ka na siguro lawyer, engineer, o kung ano pa bang trabaho. Lawyer, engineer, doctor. Nakakita ka na ba ng physicist doon pag siguro nasa Pilipinas ka? So yung goal ay mapunta siguro sa future na so syempre may ibang platforms na pwede mo makita, hindi lang Tinder. So, just swipe ka nakalagay Physicist. physicist. So, Oo. yun yung gusto kong babahagi tungkol sa advice na may dulo na may trabaho na physics talaga. At hindi lang physics, science, may scientific research community na ang ginagawa talaga ay mag-research. At mahalagang sector ito na konektado sa industry sa lahat ng bansa. Gusto din natin mapunta doon yung Pilipinas. Tama. So yun naman ata talaga yung ultimate goal nating mga Pinoy scientist, yung ma-elevate yung Philippines in terms of sa scientific na community. Oo. At shout out din doon sa mga naunang platforms na kasi yung tayo nga nagsimula na yung siguro may nilook up tayo na ilan mga teachers natin na nagturo sa atin ng science. Kasi yung alam mo mga platforms sabi ng Pinoy Scientist, Flip Science, so talagang nagpakilala sa atin sa mga yung gumagawa ng science na kahit yung theoretical o experimental, talagang pakilala sila doon, pakita na ayan, may spectrum ka ng mga Pinoy science madaming bansa at sa Pilipinas din madaming gumagawa din doon at madaming nag-i-exist yung mga research institutions na yan. Sige, so yun lang ata para sa episode natin ngayon, and see you guys sa next episode. Sige,